Magandang buhay, Grade 7. Kumusta ang lahat? Narito muli ang inyong lingkod para sa talakayan ng ika-6 na linggo ng ating aralin, ang ika-5 module. Ngunit, bago natin talakayin ang ating paksa, nais kong panoorin niyo muna itong aking inihandang maikling video. Ngayong napanood niyo ang ating maikling video, ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang tao? Kunin ang iyong notebook at sagutin ang gawain base sa napanood mo. Alamin kung ano-ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang taong nasa video at itala ito sa loob ng isang Venn diagram. Huwag kang mag-alala sapagkat habang ikay sumasagot, maaari mong balikan ang ating video kanina. Ngayong tapos ka na sa pagsagot ng ating gawain, tutungo na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin para sa ika-6 na linggo ay ang pagtitipid at pag-iimpok bilang sariling pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos. Papaano nga ba tayo unti-unting makapag-iipon? Yan ang aalamin natin sa ating aralin ngayon. Upang tayo ay makapag-ipon ay alamin ang iyong personal na budget. Dapat ay gamay mo ang iyong personal na budget. Alam mo dapat kung saan galing lahat ng pera mo at ang kabuuan nito. Higit sa lahat, alamin kung ano ang iyong mga ginagastos. Ikalawa, gumawa ng savings goals. Mahirap gawin ito kung pabago-bago ka ng isip. Kung talagang determinado ka, dapat mayroon kang malinaw na halaga na ilalaan lamang para sa iyong savings o ipon. Ikatlo, maaari mong subukan ang 70-20-10 rule. Ano nga ba ang rule na to? Kung ikaw ay nagtatrabaho na at sumisweldo, 70% ay ilalaan mo para sa pangunahing pangangailangan mo at ng pamilya mo. 20% para sa iyong ipon at 10% naman sa tithing o pagbabalik ng grasya sa Diyos. Kung ikaw naman ay mag-aaral pa lamang at nakakakuha ng baon,
70% ay ilalaan mo sa iyong mga higit na pangangailangan tulad ng pamasahe at pagkain. 20% para sa iyong ipon at 10% sa tithing o pagbabalik ng grasya sa Diyos o maaring pagtulong sa mga nangangailangan. Narito ang isang halimbawa kung paano ang pagkuha ng bawat bahagdan o porsyento kung ang baon mo ay 50 piso sa isang araw. 70% ng 50 piso ay 35 piso o 35 pesos. Ang 20% naman ng 50 piso ay 10 piso o 10 pesos. Ang 10 bahagdan o 10% naman ng 50 piso ay 5 piso. Ang susunod na paraan ay gumamit ng 20-hour rule. Ano nga ba ang 24-hour rule? Ito ay tinatawag ding delayed gratification strategy. Nang sa gayon ay maiwasan mo ang impulse buying o pagiging impulsive. Paano ka makapag-iipon kung mahilig kang mamili? Kung bibili ka ng isang bagay lalo pat mahal, magpalipas muna ng 24 oras bago tuluyang bilihin ito. Mainam ito sapagkat mapag-iisipan mo ng mabuti kung kailangan mo ba talaga itong bilhin o nais mo lamang na magkaroon nito. Ang huling tip o suggestion ay magkaroon ng emergency fund. Mahalaga ito nang sa gayon ay hindi mo magalaw ang iyong savings. Kung mayroon lang biglaang emergency na kailangan mong pagkagastusan, ang pagkakaroon ng ipon ay nakatutulong din sa panahon ng mataas na inflation o mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tumutulong ito sa mga individual na magtayo ng pondo para sa mga hindi inaasahang gastusin. Ang pondo na ito ay maaaring proteksyon laban sa pagkakaroon ng utang o pagkakaroon ng pangangailangang ibenta ang mga ari-arian sa panahon ng mga hamon sa buhay. Nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Naway kayo'y natuto at inyong i-apply sa inyong pang-araw-araw na buhay ang ating mga natutunan sa araw na ito. Muli ito si Ginang Riza V. Garcia, nagsasabing magandang buhay.